Pag-aaralan natin ngayong araw na ito ang ukol sa tula. Tatalakay sa talakayan ngayon ay ang kahulugan ng tula, elemento at mga halimbawa ng tula. Ano bang ibig sabihin ng tula? Ito ay isang akdang pampanitikan na naglalarawan ng buhay, hinango sa guni-guni, nagpapahayag ng salubin at may angking aliw-iw. Ano ang mga uri ng tula? Mayroong malayang tula at hindi malayang tula. Pag sinabi nating malaya, ito ay malaya ang isang individual sa kanyang likhang tula. Maaaring walang tugma o walang sukat. Kapag sinabing hindi malayang tula, ito ay may standard na sinusunod. Ito ay may sukat at may tugma. Narito ang mga elemento ng tula. Sukat, saknong, kariktan, tugma, talinhaga. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod. Ang taludtod ay linya na bumubuo sa isang saknong at ang pantig ay ang paraan o ito yung kumbaga syllable sa Ingles. Mayroon tayong mga sukat. Wawaluhin kapag 8, lalabindalawahin kapag 12, lalabing animin kapag 16 at lalabing waluhin kapag 18. Isda o sa Mariveles, ito ay wawaluhin. Pangalawang elemento ng tula ay saknong. Ito ay isang grupo na binubuo ng taludtod. Kapag 2, couplet. Kapag 2 at 3, tercet. Kapag 4, quatrain. Kapag 5, quintet. Kapag 6, sestet, kapag 7, septet, kapag 8 ang saknong, octave. Susunod na elemento ay ang kariktan. Tugma, tapos ang kariktan. Ang kariktan po ay ito yung pagpapaganda ng salita. Hindi tayo gagamit ng mga simpleng mga salita tulad ng maganda. Ito ay papalitan natin ng kaakit-akit. Papalitan natin to ng mga salitang maalindog, no? Yan ang kariktan. Tugma. Ang tugma ay magkasintunog ang huling pantig sa bawat taludtod. Ibig sabihin, mayroong rhyming sa mga huling titik ng mga salita. Susunod na elemento ay ang talinhaga. Ang talinhaga ay ang paggamit ng mga simbolismo o nakatago ang kahulugan. Paggamit ng mga tayutay, dito yan siya sa talinhaga. Halimbawa, sa sanggol na si Jesus ni Dr. Jose Rizal. Saknong, ito, mayroon tayong unang saknong. Ito ang ikalawang saknong. So, mayroong 2 saknong. Sukat, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ito ay lalabindalawahin. Kariktan, kung makikita ninyo ang mga salitang sabsaban, aba, sinilangan, pag-alipusta, yan ay mga mula doon sa mga simpleng salita, no? Tugma, mayroong tugma, tingnan niyo dito, NN, LL, magkatugma. Talinhaga, gumagamit ng mga makukulay, mga idioma at mga tayutay. Yun lamang at maraming salamat.